Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Psalms chapter 63, beginning verse 1 up to verse 5. Tumayo po tayong lahat ng maayos at matuwid. Let us honor the word. Let us honor the Lord in our midst. Let us read the word of God with passion and reverence. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry, in a weary land, where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I lift up my hands. Verse 5, lakasan po natin. My soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Ang Diyos pang magpala ng kanyang salita. Pakiabot po yung kamay sa katabi at pakisabi lang, I'm glad you're here. Sige po, yung nasa likod po nyo, pakisabi lang, I'm glad you're here. Wow. We are all glad that we are in the presence of the Lord. Say amen. You may all be seated. Magandang umaga po. So this morning, allow me to talk and share with you a short message entitled, Reignite your passion for worship. Pakisabi po, passion for worship. While I'm reading Psalm 63, I'm truly bothered. Masyado pong nabagabag ang aking puso sa tatlong dahilan. Una, nakita ko po ito pong Psalm 63, actually was written by David during the time na siya po'y tumataka sa kanyang anak na si Absalom. Psalm 63. Medyo po hindi maganda ang kalagayan. And yet, si David po ay nagpapakita ng kakaibang passion. Say it, passion. First, nakita ko po yung intense pursuit of David for God. Pakisabi po, intense pursuit for God. Marubdob na paghahanap sa Diyos. Sabi po ni David, hindi niya sinabing, earnestly I seek you. Hindi niya sinabing, I seek you. Sabi niya, earnestly I seek you. Sabi niya, Oh God, you are my God. Earnestly, I seek you. Hindi po niya sinabing nauuhaw lang ako. Sabi niya, my soul. Say it, my soul thirsts for you. Tapos sabi niya, my body longs for you. Wow. Pakisabi po, overwhelming longing. Masidhing paghahanap sa Diyos at sa presensya ng Diyos. Sabi niya, my soul thirsts for you, my body longs for you in a dry and a weary land. Pakisabi po, in a dry and a weary land where there is no water. Inilalarawan ni David ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa na parang isang lupa na tigang, na uuhaw, na bumuhos ang ulan. Sa gayon, ay mawawala yung katuyuan. Ganyan yung pa idinidescribe yung kanyang kaluluwa. Paano po niya ilalarawan ang inyong kaluluwa sa harap ng Diyos ngayon? Tuyong-tuyo, uhaw na uhaw. And last but not the least, nakita ko po the unashamed. Say it, unashamed. The unashamed display of passion. Marami po sa atin, sa pagsamba, minsan nahihiya pa eh. Pag medyo pumapatak yung luha, itinatago pa natin at pinapahira natin ng palihim. Marami po sa atin, when was the last time, let me ask you this morning, when was the last time na ipakita mo na you are unashamed, na mahal mo ang Diyos? Ngayon pong umaga, ang aking pong simpleng theological statement, dynamic worship services produce dynamic members and churches. Pag-uusapan po natin, ang layunin ng aking maiksing mensahe ay makita po sana natin kung gaano kahalaga ang pagsamba,
ang pagiging importante nito sa relasyon natin sa Diyos. And at the end of the day, ay nawa ay makita ko po na maalab nating sambahin ng Diyos sa church at maging sa personal po nating buhay. Just initial thoughts. One, naniniwala po ako na napakahalaga ng pagsamba sa harap ng Diyos. Actually po in Colossians 3:23, ang sabi po ni Pablo doon, whatever you do, pakisabi po, whatever you do it with all of your heart as unto the Lord, not unto men. With all of your heart. Sa ibang salin, with all of your passion. Sino po rito naniniwala na gusto ng Diyos, sinasamba mo siya with passion? Pakitaas po ang kamay. Yes. Salamat po. I believe with all of my heart. Kung may isang bagay na gusto ng Diyos, we are passionate. Yun po yung aspeto kung paano ko siya sinasamba. And last Sunday po, o yesterday, doon po sa klase, sa Best Me, sa Brother Eddie School of Ministers International, ang subject ko po ay 12 characteristics or 10 characteristics of a healthy church. And I mentioned, isa po, sa katangian, na ang church ay malusog, ang worship ay inspiring. Say it, inspiring worship. Madali pong malaman pag ang church ay hindi malusog. Pumunta ka lang sa service nila, tingnan mo yung service. Pag hindi inspiring, definitely, the service is dying. Or siguro, the service is no longer growing. Because dynamic worship services produce dynamic members and churches. 5 ebidensya na ang church ay hindi dynamic ang service. Nagbigay po ako ng 5 sintomas. Kapag ang service ay hindi dynamic, unang-una makikita nyo, ang mga tao po ay hindi excited. Tingnan nyo nga po kung yung katabi mo excited o biglang nangiti. They exhibit lack of excitement. They lack energy. Pakisabi po, energy. Walang ka-energy. Sa salitang Tagalog, walang kabuhay-buhay. At dahil walang energy, walang kabuhay-buhay, they seldom sense the presence of God. Hindi nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. Paano mo mga mararamdaman? Walang kabuhay-buhay, walang kasigla-sigla ang pagsamba. Kapag ang service ay boring, ang pastor kasi boring. Walang ginawa kundi magkwento. Hindi alam yung kanyang ginagawa. And of course, madaling malaman pagka ang service boring, ang mga tao po ay hindi participators. Sila po ay spectators. Nangyari po yan sa church ni Pastor Matt Redman ng England many years ago. Doon na ipanganak yung awit na Heart of Worship. The pastor was so bothered to see, dahil napakagaling ng worship leading team, yung mga tao nila, hindi na nag-worship, pinapanood na lang yung worship leader. Pati yung mga instrumentalists. Ang nangyayari, ang worship, nagiging performance. Pakisabi po, performance. Parang show. And that is not worship, believe me. Ang totoong worship, people participate. And then, the pastor decided na iba nung mga instrumento. Nagsimula po silang kumanta, sumamba ng walang instrumento. And the worship leader, Pastor Matt Redman, was so bothered because hindi sinabi nung pastor bakit, anong purpose. At nung unang linggo na yon, hirap na hirap silang umawit. Hanggang the following Sundays and Sunday after Sunday. And then, natutuhan ni Pastor Redman, nung worship leader, anong itinuturo ni pastor. Gusto ni pastor na ituro sa kanila, worship is more than a song. Pakisabi sa katabi mo, more than a song. Kaya nga po na ipanganak yung awit, I will ask Brother Paul na tulungan tayo just for this introduction eh. Yung unang linya ng awit ng Heart of Worship, ang nakalagay when the music. Di po ba yun yung unang linya? Kaya nang isinulat niya yung awit, ang sabi, when the music fades and all is stripped away and I simply, ang ganda ho nung unang linya, ito pa yung kasunod, longing just to something that's of worth. Ngayong umaga po, ano ang dala niyo sa Diyos? More than a song? Ano po ang dala niyo sa Panginoon? I'll bring you. Do you believe that? Naniniwala ka ba na ang dala mo ngayong umaga is more than a song? Naniniwala po ba kayong nakatingin ng Diyos sa puso natin ngayong umaga? Say amen. You search much.
You looking into my heart. Kaya ang ganda ng koro. Sabay-sabay, sabi po sa koro, I'm coming back to the... What is worship? It's all about Jesus. It's all about God. It's all about Him. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about You. It's all about You. Thank you, Paula. I'll just call you later. Number 2, when you talk about dynamic worship and worship, the Christian church exists to worship. Pakisabi po sa katabi mo, we exist to worship. When I talk about church, I'm not referring to building. I'm not even referring to a denomination. I'm referring to redeemed people of God washed by the blood of Jesus. Kapag binabanggit po ang church sa Bible, hindi po building, hindi denomination, neither a place. Pag binanggit yung salitang church, ito yung mga taong tinubos ng Panginoon ng kanyang dugo. Mga taong tinawag niya, kaya ecclesia, the called out ones. At bakit po tayo narito? Ano pong unang dahilan? Narito tayo para sambahin at katagpuin ng Diyos. That is the goal of a worship service. Are you here? And the goal of a worship leader is to lead the people into a total place of a total worship. Allow me to repeat. The goal of the service and the worship leading team and the pastor is to lead the people into a total place of a total worship. Kung may isang obligasyon po ako na inyong pastor ay i-lead ko kayo sa isang lugar at yun yung lugar ng pagsamba. Yun ay sa lugar ng totoong pagkatagpo sa isang buhay na Diyos. And that is worship. Alam mo, nalalabas ka sa service na ito na nakatagpo mo ang Diyos. You don't just sing. You don't just sit in this service. You know, when you left this service, you have met God. And even the people whom you will meet later will realize that you have been in the presence of the Lord. And that is worship. 4 things about worship. Mabilis lang po. 1, God demands our worship. It is a command. Pag nababasa niyo yung salitang worship the Lord in the beauty of His holiness, it is a demand from God. Pag nababasa niyo, give unto the Lord the glory due His name, Psalms 29 verse 2, worship the Lord in the beauty of holiness. It is not a suggestion. It is a demand. Psalms 29:2. Psalm 66 verse 4, all the earth shall worship You and sing praises to You. They shall sing praises to Your name. Pag nababasa nyo Psalms 99 verse 5, exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. It is not a suggestion. It is a demand. It is a command. Number 2, when you talk about worship, simple initial thoughts. Pakisabi po, God deserves our worship. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Ang magbigay ng oras at panahon sa Diyos ay hindi isang bagay na sayang. Say amen. Ang ialay mo, ang lakas mo at buhay mo sa Diyos, hindi isang bagay na nakakapahinayang. Because God deserves our worship. Number 3, God expects our worship. Inaasahan po ba ng Diyos na maglalaan ka ng oras para sa Kanya? Ano pong sagot nyo? Seek ye first the kingdom of God and His, and all these things shall be added unto you. Ini-expect ng Diyos na uunahin mo siya higit sa mga bagay, higit sa sino man. You are expected. We are expected by God to come and worship Him and adore Him. Last but not the least, God seeks true worshiper. Naghahanap ang Diyos ng mga totoong mananamba. Now,
Ano ba yung pagsamba, Pastor? Allow me to give you a simple explanation of what is worship. And importante po yung tamang pagkaunawa sa salita eh. Sa English, word, ang salitang worship ay nanggaling sa salitang worship. Worship. 5 salita po ang aking ipaliliwanag at pahapyaw, I will call again Brother Paul to help me because I believe it's easier if we sing. Una, when you talk about worship, worship is declaring God's word. Say it, God's word. Sa totoong pagsamba, at kung may totoong pagsamba, ang unang palatandaan ng totoong pagsamba, idinideklara mo ang pagiging karapat-dapat ng Diyos. It means that we state and affirm His supreme value and glory. By the way, bakit po ang Diyos ay karapat-dapat sambahin? Kung tatanungin ko po kayo, kung tatanungin ka ng anak mo, at sasabihin, Mami, bakit ba karapat-dapat sambahin ng Diyos, Daddy? Kuya, meron ka bang diretsong sagot na masasabi? 2 pong diretsong sagot. 1, because of what He had done in creation. Revelations 4:11. Bakit ko dapat sambahin ng Diyos, Pastor? Sapagkat siya ang Creator. Sabi po, for you created all things. Say it, all things. Sabi po, you are worthy, referring to God, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Una, ang Diyos po'y sinasamba as a creator. At may isang creator lang, may isang lumalang ng langit at lupa. At siya'y karapat-dapat. Kaya pag tinanong ka, bakit ko sasambahin ng Diyos? Sapagkat siya ang may bigay ng aking buhay at ng aking lakas. Kung wala ang Diyos, wala ako. Nabubuhay ako dahil gusto ng Diyos. Because He created all things. He's the creator, the maker, the giver of life. Another thing, why God is worthy to be worshipped? Because not only because of what He has done in creation, but what He has done in redemption. Chapter 5, verse 9. Sabi po riyan, the context was actually in heaven. They sang a new song. You are worthy to take the scroll. Pansinin po niyo yung salitang worthy, paulit-ulit. To open its seals because you were slain. Sino po kaya yan? You were slain. Sino po yan? Sinasamba sa langit si Jesus. With your blood, you purchased men for. He was being worshipped in heaven. Punta po tayo sa verse 12. I don't have the luxury of time. Lilidan ko po lang yung pundasyon. Worthy is the... Sino po yung lamb? Sino po yung lamb? Sino po? The lamb who was slain. And He was worshipped in heaven. At idinideklara He was worthy to be worshipped because tinubos niya tayo. Pag tinanong niyo po ako, bakit ko sasambahin ng Diyos? Sapagkat tinubos niya ako. Binigyan niya ako ng kaligtasan. Siya na nanggagaling, sa Kanya nanggagaling ang buhay at kaligtasan na mayroon ako. Pangalawang kahulugan ng worship. Please bear with me. Worship is the overflow of the grateful heart. Pakisabi po, overflow of the grateful heart. Ano yung overflow? Sinahod mo yung baso sa gripo hanggang kalahati. Kalahati lang. Pinuno mo, puno lang. Pero hinayaan mong umapaw. Ang tawag doon, kailan nagaganap ang pagsamba? Tingin-mingin po kayo. Kapag nag-uumapaw sa inyong puso, ang pagpapasalamat sa Diyos, doon nagkakaroon ng pagsamba. Sabi nung isang awit natin, napaka-beautiful. Just play this song. Sabi nung awit na to, napakabuti mo. Sandali po. Magkaiba po ba yung mabuti sa napakabuti? Sasabihin ko sa iyo, mabuti ka. Good. Pero pag sinabi kong, napakabuti mo. Magkaiba po ba yung dalawa? Ang totoong pagsamba ay ang pag-uumapaw ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga pabor at kabutihang binigay ng Diyos sa iyo. Umaapaw sa iyo, sa iyong puso, ang pagpapasalamat dahil siya'y mabuti, dahil siya'y dakila, dahil siya'y tapat. Pakinggan ko nga po yung nag-uumapaw na puso sa pagsamba. Wanna hear your passion as you sing, napaka...
aming Diyos, Ama. Ang iyong nilikha'y luluwal. Pakidagdagan po natin ng passion. Paapawin pa natin. Noon, ngayon, kailan? Ngayon po, yan po yung pagsamba. Kapag ang inyong puso ay nag-uumapaw sa pagpapasalamat, sa kabutihan, katapatan ng Diyos, yan po yung pagsamba. Pangatlo, kapag sinabi pong worship is the occupation of the heart, pakisabi po, occupation of the heart. Ang iyong puso, hindi punong-puno ng pangangailangan. Sa iyong puso ay naluluklok ng ganap ang Diyos. Siya ang ganap na naghahari. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Kailan nagaganap ang totoong pagsamba? Pag alam na alam mo, na sa iyong puso, kaisipan at buhay, ay nakaluklok ang Diyos. Ang sabi nung isang awit natin, maghari ka. We sing the verse. Sabi nung linya, nanunumbalik sa iyong paglingap. Alam nyo pala, ang galing nyo. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kaloob. Ito na po tayo. Ito po yung ganap na pagsamba. At sasabihin mo, Panginoong Jesus, maghari ka. Saan po siya maghahari? Saan po siya maghahari? Tatanungin ko po kayo, kailan lang nagaganap ang tunay na pagsamba? Kapag siya'y tunay na naghahari sa iyong buhay. Kapag siya'y tunay na naluluklok sa iyong puso. Doon lang may totoong pagsamba. At iyon ang totoong pagsamba. Pang-apat na salita patungkol sa pagsamba. When we talk about worship, it is not only the occupation of the heart, it is the believer's response. Pakisabi po, response. Ito po'y pagtugon. Tumutugon ka sa Diyos. Tumutugon ka sa kanyang kabutihan at habag. Pakisabi po, buong puso, buong lakas. Kailan nagkakaroon ng pagsamba? Kailan masasabi mo ng isang tao ay sumasamba sa Diyos? Kapag ang pagtugon niya sa Diyos ay buong puso, buong lakas. Help me with this song, Paul. Nasaan po yung tamang tugon? Ito po sa linyang ito. Ito po yung tamang tugon sa pagsamba. Buong puso't sa pinakamainam ay karapat dapat ka o tanggapin. Kailan po nagkakaroon ng pagsamba? Kapag may buong pusong pagtugon. Puso, lakas, buhay. Last, worship is a heartfelt expression. Pakisabi po, heartfelt expression of love. Pwede po bang yung kanang kamay nyo, itapat nyo dito sa dibdib nyo? Pakiramdaman nyo lang yung pintig ng puso nyo. May panahon po na yung pintig yan mabilis, right? May panahon na dinig nyo. Sa pagsamba, ang totoong pagsamba ay, it's heartfelt. Nararamdaman mo. Sa puso mo, alam mo, hindi mo basta ginagawa. Alam mong bumabalong sa kaibuturan ng iyong puso at damang-dama mo na sinasamba mo ang Diyos. Hindi mo ginagawa lang. Hindi mo ginagaya.
hindi ka nagpiperform. It is heartfelt. Alam mo kung kailan seryoso ang tao at hindi. Alam mo, kapag ang isang tao ay totoong-totoo. Ipadama nga po natin sa Panginoon yung totoong pagmamahal natin. Kaya po ba natin? Tulungan mo ako, Paul, dito. Iniibig kita, sinasamba kita, pagkat more, heartfelt. Iniibig kita, sinasamba kita, pagkat karapat dapat ka. Minsan pa po, iniibig kita, sinasamba kita, pagkat karapat dapat ka. Ika'y dakila sa akin. Yan po talaga ang pagsamba. Pag ang pagsamba po ay sa bibig lang, hindi sa puso, hindi po ganap na pagsamba. It should be heartfelt. Now, hindi lang po sapat na alam natin, kailangan, alam natin biblical. Ano ba yung biblical na pagsamba? Kailan ko sasabihin, Pastor Joey, na ang worship is true and it is biblical? One, katangian ng totoong pagsamba sa banal na kasulatan. True biblical worship is always God-directed. Say, God-directed. Hindi totoong pagsamba pag hindi totoong Diyos ang sinasamba. Kahit ano pa ang gawin mo, ang totoong pagsamba ay binibigay lang sa totoong Diyos. Uy, tayo ba'y sumasamba sa totoong Diyos? Oo. Patunayan ko po. 1 John chapter 5, verse 20. That we are serving and we are worshiping the true God. Basahin po natin, 1, 2, and 3. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know who is Him who is. We are in Him who is even His Son, Jesus Christ. He is the true. He is the true. Sino si Yesu Kristo? Siya ang totoong Diyos. Hindi lang Diyos. Totoong Diyos. Read it. He is the true God. And eternal life. Believe me, in this place, we are worshiping the true God. Say amen. Shout amen. Number 2. True biblical worship focuses on the divine worthiness of God. Ang totoong pagsamba, alam mo nga, Diyos ay karapat-dapat. Ako po ngayon ay pastor. Naglilingkod sa Diyos. Halos 30 taon na. Buong panahon man ng buhay ko't lakas ko, ialay ko sa Diyos. Mamalat, magkasakit, mahirapan, pabisan. Sa palagay niyo, sapat yun para bayaran ko ang Diyos sa kaligtasang binigay niya sa akin. Sagutin niyo po ako. Do you think it is enough? Do you think it is sufficient? Para masabi kong, amanos, O Diyos, amanos, bayad na ako. Wala akong pwedeng gawin, ialay sa Diyos na masasabi kong sasapat sa kaligtasang ibinigay ng Diyos na ito para sa akin. At ang Diyos na ito ay karapat-dapat sa lahat ng aking pagsamba. Gusto ko pong pumalakpak kayo kung totoong karapat-dapat ang Diyos. Yung palakpak para sa isang karapat-dapat na Diyos. Gusto ko pong marinig yan. Number 3. True biblical worship recognizes God's holiness. Sa totoong pagsamba, alam mo ang Diyos na sinasamba mo'y banal at hindi nagbibiro ang Diyos. The first revelation of God to Moses was He was a holy God. And Moses was surprised because he saw the burning bush and he tried to approach the burning bush. And God said to Moses, 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 you are standing on holy ground. Sabi ng Panginoon, you remove your sandals. The first revelation of God to Moses is a holy God. Even in the book of Isaiah, when Isaiah saw the vision of God, narinig niya umaawit, holy, holy,
Holy is the Lord. Nampunin niyo, mahalaga na alam natin na ang Diyos na ito'y banal. Na sa paglapit sa Diyos, paano ka lalapit sa isang banal na Diyos? Sa sarili mo lang? Hindi mo kayang lumapit sa banal na Diyos sa sarili mo. Tumingin po kayo at alam din po ng Diyos yun. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng paraan para makalapit ka sa Kanya. Binigay ng Diyos ang Kanyang anak at namatay para sa iyo upang sa pamamagitan ng kamatayan ng anak niyang yun at sa dugo niyang ititigis ay makalapit ka sa Diyos. At ang Diyos na ito ang nag-isip ng paraan kung paano ka matutubos at kung paano ka makalalapit sa Kanya. Di po ba kamangha-mangha? No matter how I try to come and approach before God, I don't have the capacity, I don't have the ability. But this God who created the heavens and the earth, it was God. Siya ang gumawa ng paraan. Binigay niyang anak niya upang isang makasalanan na kagaya ko at kagaya mo ay magkaroon ng tsansa na makatayo sa isang banal na Diyos. Today, if we can worship God, it can lift our hands to God in worship today. If I can stand before a holy God, it is not because I am worthy. Nakakatayo ako sa Diyos na ito dahil may nagbayad ng aking kasalanan at pumawi ng aking kasalanan at siya ay ang tanging anak ng Diyos at siya si Jesucristo, ang tanging tagapagligtas ng tao. Ang tanong, tinanggap mo na ba siya? Let me move on. Number 4. Just give me 15 more minutes. True biblical worship requires unreserved sincerity. Say it, sincerity. Sa paglapit po sa Diyos, mahalaga na nandun yung pagiging totoo, pagiging sincere. Dalisay, wagas, walang halo. Hindi tayo nagbibiro. Nilireserba mo sa Diyos yung ganap na paggalang. To give God reverence. Because He's a great, great, great God. At pag hindi po natin natutuhan yung reverence na yun, hindi mo siya totoong masasamba. Pag hindi mo nakita ng Diyos na ito, ay karapat dapat. 5, let me move on. True biblical worship demands unreserved devotion. Sa banal na kasulatan, hindi po sinabi ng Diyos na ibigin mo lang siya. Ang sabi ng Diyos, ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Pakisabi po sa katabi mo, not just part of you, but all of you. Inaasahan ng Diyos na hindi bibigay mo lang yung kalahati, konti, ng panahon at lakas mo. Inaasahan ng Diyos, mamahalin ko siya. Mamahalin ko siya. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Doon lang nagkakaroon ng totoong pagsamba. Kailan mali ang pagsamba? Let me move on. Kailan walang kabuluhan ng pagsamba at bankrupt? 1, kapag ito po ay idolatrous worship, involving the wrong gods. Marami pong tao nalulungkot ako ang sinasamba, hindi totoong Diyos. Romans 1:25, ang sabi ni Pablo, sinamba nila at pinaglingkuran. They exchanged the truth of God for a lie. They worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Matthew 4, verses 9 and 10, and Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Pangalawa po, ignorant worship is about the lack of knowledge regarding the worship He desires. Ignorant sapagkat marami pong tao hindi naiintindihan ang pagsambang hinihiling ng Diyos. Pareho pong sumamba yung dalawang anak ni Adan at ni Eva. Ang pangalan ay Abel at Cain, right? Pareho pong tinanggap ng Diyos, tama? Hindi po tinanggap. Sapagkat yung isa, lumapit sa paraan na gusto niya, hindi sa paraan na gusto ng Diyos. When we lack the knowledge about God, pag hindi niyo po alam talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos, talaga pong magkakaproblema yung ating pagsamba. Ignorance of the true nature of God. Dapat kilala mo kung ano ang Diyos at kung sino siya. Dapat alam mo kung ano yung pagsambang gusto niya. At ang pagsambang gusto ng Diyos,
John chapter 4, 23 and 24. Ano pong pagsambahan gusto ng Diyos? In spirit and in truth. Number 3, self-styled worship involving the true God, but in a self-styled manner. Self-imposed, not God-directed. We worship God in a way what we like, not we think is, what it is good para sa atin. Ang pagsamba po sa totoong Diyos ay ayon sa gusto niya. 2 anak po ni Aaron ang namatay, si Abihu at Nadab. In Leviticus 10, 1-2, pumunta po ng lasing, naghandog ng strange fire, and they die on the spot. Why? They tried to worship God in a manner not given by God. Dapat ang pagsamba natin ay yung paraan na nais ng Diyos at nakalulugod sa Kanya. Last but not the least, vain worship. Pakisabi po, vain worship. Involving the true God but with the wrong heart attitude. Minsan ang pagsamba ng marami, vain, walang kabuluhan, walang saysay. Bakit? Mali yung attitude eh. Sumasamba lang, pero ang puso malayo sa Diyos. Pakita po natin, Matthew 15 verse 8. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po na umawit ka, pero hindi nanggaling sa puso mo. Pwedeng nagbigay ka, pero hindi nanggaling sa puso mo. Are you with me? Pwedeng tumulong ka, pero napilitan ka lang. Are you with me? Maraming bagay pwede mong gawin na wala yung puso mo. Sa pagsamba, tingnan niyo po niyo, these people honor me with their lip service, sabi nga ni Brother Eddie. But their hearts are far from, sino po yung me? God. Pwede po na umaawit ka, gumagawa ka ng maraming bagay, pero ang puso mo ay wala dun. Kaya hindi totoong pagsamba. Vain worship. Now, let me move on. 10 more minutes and I'm done. Common barriers to worship. There are many other attitudes and practices that will build walls that will hinder our true worship to the Lord. Sana makita po natin itong mga maling nagiging hadlang sa pagsamba. One, unang-una, lack of knowledge. Pakisabi po, lack of knowledge. Ang pinakamalaking hadlang sa pagsamba ay kulang ka ng kaalaman. Hindi mo alam kung paano. Dahil hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa po, barriers into a meaningful worship. Hidden and unconfessed sin. Doon po sa Psalm 66 verse 18, this is about prayer. If I cherish sin in my heart, the Lord would not have, sa ibang salin, will not listen. Sabi ni David, kung ang kasalanan ay pakukundanganan, hahayaan kong nasa puso ko, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Tingin po kayo kay Pastor, tanungin ko kayo, hadlang po ang kasalanan sa panalangin. Ano po ang sagot? Amen o amen? Sa pagsamba. Psalms 24, 3 and 4. Anong sabi ng salita ng Diyos? Who shall ascend into the hill of the Lord? He who has and a pure heart. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagsamba ay ang kondisyon ng ating puso. Ang kondisyon ng ating buhay. Kapag ang ating buhay mali, hindi tama sa harap ng Diyos, hindi mo maranasan ng Diyos. Hindi mo maranasan ang malapit na presensya ng Diyos. You even don't have the boldness to stand before a holy God. Because you know na mali ang buhay mo. Kaya sabi ng Hebrews 10:22, bago ka lalapit sa Diyos, mahalaga na malinis muna tayo. Nakalagay po riyan, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Kaya importante na bago tayo sumasamba, naging bahagi ng ating mga pagsamba, may oras sa inilalaan, Panginoon, kung may nagawa kaming kasalanan sa inyo, kung may mga nagawa kaming nakasakit sa inyo, bago kami dumulog sa inyo, Panginoon, patawarin mo kami, hugasan niyo kami sa lahat ng aming karamihan. Number 3, let me move on. Complacency. Say it, complacency. Complacent na tayo. Physically, pagod. Mentally, pagod. Emotionally, pagod. Paano mga makakatagpuan Diyos? Sa panaginip, wala kang ginawa kundi matulog sa service. Kidding aside, pagod na. Yun nga po nakakahiya, di po ba? Buong linggo, excited ka sa trabaho, sa negosyo. Pagdating sa service, matutulog ka lang? Di po ba? Napaka isang malaking pag-aglahi. Napaka
laking isang bagay na pagkutsa sa Diyos, na ang ibibigay mo sa Diyos, tira-tira mong lakas. Ang ibibigay mo sa Diyos, pag available ka, sa ibang tao, gumagawa ka ng appointment. Sa ibang tao, kaya mo magsakripisyo. Pero pagdating sa Diyos, hindi mo kayang gawin. At sasabihin mo, naiintindihan naman ako ng Diyos. Number 4, preoccupation. Deferring to the mind. Wala tayo sa focus. Totoo, marahil nandito kayo. Pero ang isip nyo nasa iba. Ang iba sa atin, hawak ang ating laptop, hawak ang ating cellphone, nagtitext tayo, tinitext natin ng iba. Hindi ko po kayo nakikita nagtitext dahil nakababa ang cellphone nyo. Again, hindi ako nagpaparinig. Wala po sa akin yan. Ba't hindi ba isang malaking, Pastor, nagtitake note po ako. But kidding aside, what I'm saying is this. Hindi ba isang malaking pag-agalahi sa Diyos na you are preoccupied with a lot of things? Pag dumadalo po si Sec Joel dito, hindi po siya matawagan, naka-off ang kanyang cellphone. Sabi niya, oras ng pagsamba, walang aabala sa akin. It is between me and my God. Saludo ako. Wow. Ilan sa atin, pag oras natin sa Diyos, walang makakaabala. Alam ng pamilya mo, oras ng pagpipray ni mami, ni daddy. Huwag mong abalahin, hayaan niyo sila. Ilan sa atin? Church, I'm sharing this to you because the Lord placed this in my heart. Hindi po ako pastor dito para entertain ko kayo. I'm sorry. Kung naghahanap po kayo ng pastor na magsasabi lang ng sasaya kayo, find another church. Find another church. I am not here to entertain anyone. I'm not here to please kahit sino po sa inyo. I am here to preach what the Word of God says. And it is what I've learned from Brother Eddie. Sabi niya, if you please man, you cannot serve God. Lagi niya sinasabi sa mga pastor, if you please man, you cannot serve God. Natotoo po yun. Natatakot ka sa sasabihin ng mga tao. Sabi niya, pag iyan ang iisipin mo, hindi mo magagawa ang paggagawa ng Diyos sa'yo, kailanman hindi ka magtatagumpay. Number 5, wrong attitude. Pakisabi po, wrong attitude. Dalawa po yan, ang pinaka-wrong. Naglagay lang ako ng dalawa po rito sa outline ko. Alam niyo po ang unang wrong attitude natin? Na pumapatay sa ating passion at service. We are always critical. Wala tayong hinanap, kundi ang mapupunan natin at pupulaan. Walang ginawa, kundi hindi naman maganda sound system. Mali naman yung grammar. Mali naman yung English. Ang feeling natin tayo ang pinakamagaling sa service. Another wrong attitude, impatience. Lagi tayo nagmamadali. Sabihin na ba? Para makita ko. Again, hindi po ako nagpaparinig. Wala po sa akin yan. Number 6. Pakisabi po, self. Ang pinakamalaking hadlang sa isang meaningful worship, wala kang inisip kundi sarili. My need, myself, about me. No. There's nothing wrong with that. Don't get me wrong. Pero kung nasa service ka para gusto mo ipaglingkuran ka ng Diyos at katagpuin ka lang ng Diyos, yung mga needs mo, mukhang hindi po yun ang pinakamataas na essence ng pagsamba. The greatest hindrance to biblical worship and meaningful worship, ang feeling mo dapat kang paglingkuran ng Diyos. Tumingin po kayo, hindi nag-i-exist ang Diyos para paglingkuran ka. Dapat it should be the other way around. But because God is good, be-bless naman niya tayo eh. Pero, lagi mong isipin, narito ako, Panginoon, una para sa iyo, hindi sa anumang bagay. Worship is all about Him. Yung katagpuin mo siya, paglingkuran mo siya, mahalin mo siya. Number 7, and I close. Lack of spiritual preparation. The greatest hindrance to worship, pumunta ka sa service, hindi ka handa. Nakakatulog ka nga, hindi ka handa eh.
Natulog ka ng hating gabi, puyat ka, pagod na pagod ka, now you are in service. You're not spiritually. Ilan po sa atin, magiging honest tayo, ilan sa inyo ang pumunta rito, nag-pray muna bago pumunta rito? Hindi ko na po patataas ang kamay. Yung magiging honest ka lang. Ilan sa atin ipinag-pray natin ng ating worship leading team? Ilan sa atin pinag-pray natin ng pastor at ang mensahe? Ilan? The greatest hindrance is that we are not spiritually prepared. So pag kumilos ang Diyos, you are not ready. At nagtataka ka, nilalampasan ka ng Diyos. Gumagano yung iba, nai-strain yung iba, umiiyak yung iba. Sabi, bakit hindi man lang ako mamove? This is a sad reality today in the church. People keep on coming and coming on the church, but they are not spiritually prepared to meet their God. Hindi sila naghanda. Napaka-excited mo nung bago kang Kristiyano. Biyernes pa lang sabi mo, ito na ang isusuot ko sa linggo. Ngayon, linggo na pala. Sunday ba ngayon? You miss it. You miss it. And now, sasabihin mo, gusto kong makatagpo ang Diyos. Gusto mong makatagpo pala ang Diyos, ba't ka huli? Bakit hindi mo nihanda yung sarili mo? Pasensya na po kayo. I want you to go back to your passion. I want you to serve Him with all of your heart and strength. Because then and only then you will be happy and you will be satisfied. Huwag niyo pong isipin na yung mga balon na hinuhukay niyo ay pwedeng magbigay ng tubig na maiinom nyo, napapawi ng inyong uhaw. Huwag niyong isipin na mga promotion na yan ay papawi ng uhaw nyo. Huwag niyong isipin ang mga pinapangarap niyong bagay pag naabot nyo, you'll be satisfied. Yan ay mga balon na hinuhukay mo. And one day, you'll be surprised. It will not quench the thirsting of your heart. Sapagkat masusumpungan mo, hindi ka pala talaga doon nauuhaw. Si Martin Nystrom, one day, dumating sa bahay nila, pagod na pagod siya. Natulog siya. And he thought he will be satisfied. Pagkatapos niyang matulog, may hinahanap siya. Sabi niya, siguro nagugutom ako. Nagbukas ng rep. Nag-snack, kumain. Pero, there's something inside. Nagpunta sa library. Nagbasa. Then, something is missing. And then nakita niya yung kanyang piano. Naupo siya doon. At nagsimula niyang i-play yung song. At sabi niya sa awit, and as the deer panted for the water, so my soul. And you alone are my heart desire. Let's go to the application. Pastor, paano ko reignite yung aking passion and we close with this? One, we just read. We need to have an honest assessment. Keep playing, Paul. Examine yourselves. Kayo lang po makakasagot. Am I passionate pagdating sa pagsamba? Mainit ba ang relasyon ko sa Diyos o hindi? Kayo lang po nakakaalam yan. Oh, may raos lang, Pastor. Two, decide to pursue Him. There must be a decision. You wanna be passionate again in worship, you must decide. Siya po'y nasusumpungan ng mga taong hinahanap siya ng buong puso. And you will seek me and find me when you search for me with all of your heart. Hebrews 11:6 says, it is impossible to please God without faith. For he who comes to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Number 3,
come into His presence on a consistent basis. Pakisabi sa katabi mo, draw near to God. He will draw near to you. Kung iniisip mong parang malayo ang Diyos, baguhin mo ang tanong. Walang problema ang Diyos. Sabi niya, draw near to me. I will draw near to you. Kung ang feeling mo malayo ang Diyos, baka ikaw ang may problema, hindi ka kasi lumalapit. Number 4. Make worship a priority and develop a lifestyle of intimacy with Him. Paano magiging intimate? Paano magiging passionate? Hindi mo nga siya prioridad. Dapat ilagay mo siya sa listahan. Gawin mong prioridad ng Diyos. Number 5. Check your motivations. Search me a God and know my heart today. Don't worship to impress others. Worship to encounter God. And last but not the least, the secret of passion is always the Spirit. Ilan po ang gustong lumapit at maranasan ng kalapitan ng Diyos ngayong umaga? Tayo po tayo. Draw me close to you. Make it the prayer and desire of your heart. Never let me go. Lord, never let me go. Lay it all down. Lay it all down again. Just to hear you say that I am your friend. To hear you say that I'm your friend. Louder. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Nothing else can take your place. Just to feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Oh, I sense the anointing in this place this morning. Help me find. Wow, every instrument lifted, will you? Come on. Hands are lifted everywhere. With passion we sing. You're all I want. Come on, come on, louder. You're all I ever needed. You're all I want. Oh Lord, I pray for more passion. The congregation, come on, you're all I want. You're all I want. Express your hunger. Come on. Display your hunger. Be passionate today. Help me know. Help me know. All together now. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ibuko po tayo lahat. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to have your intimate moment with God. Lord God, I pray, touch them. Touch them wherever they are. Touch them wherever they are hurting today. I-reveal niyo ang inyong sarili sa kanila in a personal way. Sumunod po kayo sa panalangin at sabihin lang natin, Panginoong Yesus, sa umaga pong ito, narito po ako, muling nag-aalay ng aking buhay. Lakas
mga pangarap, at lahat-lahat ng sa akin ay iniaalay ko sa inyo. Maghari ka po at lumuklok sa aking puso. Sapagkat ikaw lamang ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas. Muli mong papag-alabin ang aking puso, ang aking pagmamahal, ang aking paglilingkod. Salamat po. Ako na lang pong mananalangin. Father God, I pray that today, ang mensaheng ito ay naukit sa puso ng bawat isa. I pray, Father, that starting today, we will seek you more, love you more, serve you more. Pakitaas pa mga kamay. And I binibless ko po ang bawat pamilya, bawat ama, bawat anak, tinapay, tubig, at sambahayang kinakatawan nila. May you bless them. Ang kanilang tinapay, tubig, yalis mong sakit at karamdaman, bigyan mo sila ng mahabang buhay, and allow them to live a life that is pleasing unto you. We will serve you. We will love you. In Jesus' name, everybody will say and agree. Malakas nga pong palakpak. Palakpak po ng mga nagmamahal ng ganap sa Diyos. God bless. I love you all.